guys! Welcome dito sa Rizan Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. The Magician and Karma. What's with the karma here? Ano yung karma dyan? Eight of Wands. Ano pa yung karma na yan? Ano yung dala ng karma na yan sa buhay mo? Victory. Yan ang dala niyan sa buhay mo. So, ibig sabihin, good karma yan. Good karma. That is good karma. O, tagumpay ito. And you are a manifestor. Are you a magician? No, you are not a magician. You are not a, alam niyo, magicians, Tagalog. Mamangkukulam, witches, mga ganyan. Hindi ka magician, no? Ano ka, hindi ka gumagawa ng, alam niyo, yung mga gawain ng mga witches, mga ganon. Good karma ito. Kung baka manifestor ka lang, you are capable, kompleto yung lahat ng tools mo. Ayan. Na magawa mo na yung mga parang imposible, no? Ganon. Na ano tong magician dito? Ano yung mga kaya mong gawin? To destroy? To destroy what? Your enemy? Yes, to destroy your enemy. Na mga strong. You are capable now to destroy your enemy. Na mga strong. Ano yung mga enemy mo na yan? Mga sa evil forces? Hindi. Mga enemy mo na yan, ha? Kaya mo na i-destroy. Mga witches. Kasi hindi ka man witch. Oo. Mga witches. Ay, kaya mo na i-destroy yung mga enemy mo. Ano yun? Meron kang gagawin para ma-destroy yung mga enemy mo, mga witches? Meron. Meron kang gagawin. Oh. But you are not a witch. Hindi ka gumagawa ng witchcraft. Ano yan? Kasama ba yan sa mission mo na i-destroy ang mga witches? Hindi mga demons, kundi mga witches, ha? Hindi fallen angels i-destroy mo, kundi mga witches. Meron naman talaga eh. Meron namang mga manggagamot dyan, di ba? May mga manggagamot na pinapatay nga nila yung witches, di ba? Maraming ganyan. Yun ang iyong mission, patayin. Patayin talaga ang mga witches kasi destroy. Patayin ang mga witches. Because you're not a witch, sila ay witch. Kung baka kampon sila ng kadiliman. Hindi sila fallen angels, ha, kundi witches. Hindi demonyo yung mga yan, ha, kundi witches. Kampon pa rin sila ng kadiliman, witches. Yan ang papatay mo daw. You are capable now na patayin ang mga witches. So, ano pa ang gagawin mo para mapatay ang mga witches? Ano gagamitin mo maliban sa your mind, your emotion, your feelings, your empathy, your love. And your mind, your intellect, yun ang gagamitin mo para mapatay ang mga witches. Kasi, ano ba yan, pinapapatay talaga ng God ang mga witches? Oo, pinapapatay nga talaga. Ay, nga, meron nga sa Biblia, di ba? Nasabi ko na yan sa ibang ano ko. Pinapapatay talaga yung mga witches ng God. Sinong God? Anong pangalan ng God? Para alam ng mga tao kung ano yung pangalan, anong tawag sa God, no? Yan ang papapatay sa mga witches. Yahweh ba ang pangalan ng God? Yan ang papapatay sa witches? Yahweh, si Yahweh. Kasi, bakit pinapapatay ni Yahweh ang mga witches? Kasi, ginugulo nila yung isipan, nang-harm sila, nagbibigay ng sakit sa kapwa-tao nila. Kasi, ginagamit sila ng mga devil, fallen angels, yung mga witches na yan, para maghasik ng lagim. Kasi, kampo na sila ng kadiliman. Ayan, para manghadlang, mangharm, ganyan sila.
puro distractions, puro panghalit yung ginagawa nila dahil lang sa kanilang inggit at pagiging gahaman. Kaya pala pinapapatay. Ano pang reason bakit pinapapatay ni Yahweh ang mga witches? Kasi dumadami, lumalakas. Kasi ano sila kasi what's with the strength here? Strong yung kanilang mga ginagawa na pang-harm, ganun. Kaya strength, oo, madami silang ginagawang pang-harm, madami silang ginagawang pang-harm at malalakas yung ginagawa nilang pang-harm sa mga kapwa-tao nila, iba-iba, at malalakas na nakapang-harm, ganun. Nakapang-harm at yung iba, di ba, pinapatay nila. Yung mabiktima nila, nainggit lang, papatayin nila. Ay, naku. Grabe talaga, kasama yung mga yan. Kasi kampon sila ng kadiliman, guys. Pati yung relationship ng iba, hadlangan nila. Kasi nainggit lang sila, ganun. Oh my gosh. So, ano pa? Meron talaga, guys. Meron nga naka-assign din na hindi naman sa mga witches. Sa mga demonyo naman, yun ang kanilang kalaban. Ito na. Sa witches naman, ito. Yung mga witches naman ang pinapapatay. Anong tawag sa'yo? Pinili. Pinili. Isa ka sa pinili. No? Napapatay sa mga witches. Yes, isa ka sa pinili na papatay sa mga witches. Baka sabihin ninyo masama, God na mismo nagpapapatay niyan. Kahit sa Biblia, di ba? Pinapapatay ang mga witches. Baka sabihin ng mga tao, tao pa rin yun. Anak ng Diyos. Hindi po anak ng Diyos ang mga tao sa totoo lang. Hindi po anak ng God talaga ang mga tao. Yung anak ng God is Jesus Christ. Yun ang totoo niyang anak. Ang mga tao ay creation na ng God yan. Tama ba ako, angels? Tama. Hindi naman galing yan sa laman ng God yung tao Ano lang yan, galing sa putik ang tao, galing sa lupa. Creation, one of the creations of God. Kagagaya ng trees, dogs, animals. Hindi naman dugo at laman ng God yung mga tao Hindi niya anak ng tao. Si Jesus Christ ang anak ng God. Kaya nga dun sa yung angels, ang tawag sa kanila ay sons of God. Pero mga tao, katulad dun sa nung nagkaanak yung mga fallen angels sa anak ng mga tao. Hindi naman sa minamaliit ko yung mga tao. Pero ganun talaga. Hindi naman talaga kasi anak ng God yung mga tao. Hindi niya naman laman yan. Hindi niya naman dugo yan Galing sa putik ang tao, galing sa lupa. Creation lang yan ng God ang mga tao. Isa sa creation ng God. Yun ang realidad, no? Kaya nga, binigyan ng free will naman ang mga tao kasi ang Diyos ay sumisimbolo ng love, no? Ayaw niya yung walang free will ang mga tao. Ganon din yung mga animals, di ba? May free will. Pero yun nga lang, sa kabilang buhay, may hatol sila pagka evil yung kanilang gawain. Ganon. Kaya nga nung panahon ng mga Nephilim, nung nagkaanak yung mga fallen angels, sinasanyasa sa mga babae, na anak ng tao, yung sons of God daw ay
nag-asawa, yung ba yung term doon? Nag-asawa ng mga anak na babae ng tao. O di ba magkaiba talaga. Yung sons of God, yun ang tinatawag na sons of God, yung mga angels. Kasi sa langit yun sila eh. Pero, angels are creations naman na, di ba, ng God. Pero, iba pa rin ang tao. Ang tao ay galing sa putik yan eh. Galing sa lupa ang tao. Hindi naman kasi dugo at laman ng God ang mga tao. Isa lang sa creation ng God ang mga tao. Yun ang realidad. Tama ba, angels? Oo nga, ito pa rin. The world pa rin yung sinagot ko. Kasi, ayan o. Hindi naman dugo at laman ng God yung tao. Hindi naman galing sa kanya yan na yung dugo at laman niya. Si Jesus Christ, yun ang anak niya. Hindi yung mga tao. Ang tao ay creation lang. Ayan. Kaya nga pagka nagalit yung God sa mga tao dahil sa evil na talaga, 'di ba? Nililipol yung mga tao. Tapos nung panahon ni Noah, 'di ba, nalipol gamit yung sa pamaraan na pinaanaw dito sa buong mundo. Yung tinira lang si Noah at ang pamilya niya kasi yun lang ang mabubuti. Yun lang ang may takot sa God. Yun lang ang sumusunod. Yung mga lahat na namatay sa anaw na yun, maliban na siguro sa mga hayop, nandun sa impyerno. Tama ba, angels? Sa impyerno. Sa impyerno sila. Alam ka naman saan? Sa langit na makasalanan sila na evil yung kanilang gawain. Hindi. Yun ang totoo eh. Ano naman ang akala kasi ng mga taong evildoers, anak sila ng God, yun ang iniisip nila. Anak sila ng Diyos, anak sila ng God, na kahit gagawa sila ng mga evil, pang-harm sa iba, kasamaan, ay okay lang, masisave pa rin sila. Pero hindi. Na hindi sila hatulan. Pero ang totoo, hatulan sila sa kabilang buhay. Yun ang katotohanan na nangyari na sa tinagal-tagal ng mga nabubuhay dito sa mundong to. Sa tinagal-tagal ng mga nangyari dito sa mundong to simula pa nung panahon ni Noah. Diba? Ano pa ang yung mission mo na yan? Maliban sa patayin. Kasi pinapapatay talaga yan. Hindi masama yan kasi God ang papapatay. Tingin lang ng mga tao yan ng mga kagaya ng mga witches na yan kasi sila yung pinapapatay. Tingin lang nila yan, no? At yung mga evildoers lang din, no? Tingin nila masama na ipapatay yung mga witches. Pero yun ang utos ng God. Pag utos ng God, walang masama doon. Siya nag-create ng lahat. Creation lang ang mga tao. Hindi niya naman laman at tugo yan. Yun ang totoo. Yun ang realidad. Kaya di ba tinatapon sa impyerno ang mga tao na masasama at evil? Kasi dahil sa kanilang mga nagawa na kasamaan. Pag nandun na ang huli ng lahat, ano yung mission mo? To create balance in this world. Okay? See? To create balance in this world. Kaya papatayin yung mga witches kasi yan. Malalakas yung mga ginagawa nilang witchcraft sa mga mga biktima nila. To create balance in this world. Oo nga, magkakaroon na ng end of the world kasi nasa end of times na to at hindi natin alam kung kailan na yung end of the world talaga na
As nasa end of times na to, kung kailan na talaga lilipulin yung mga tao dito, di ba, na baguhin to, na mawasak na talaga yung, alam niyo yung lilipulin na isang katauhan, yung mga gano'n, yung mga nakatira dito, tsaka baguhin, to create balance in this world. Yan ang isang mission mo. Hindi yung mga taong inosente, mabubuti at nasa side ng light, ha. Baka mamaya kung witch ang nakapanood dito, baka kalain niya mission, no? Baluktot pa naman yung mga yan. Akala nila mission nila yung gagawa ng witchcraft, napatay nila yung mga kinainggitan nila, yung mga biktima nila, yung mga yung mga gusto nilang kuhaan ng kung ano man yung gusto nilang angkinin dahil umiiran yung kasakiman ng mga yan eh. Hindi po sa witch na energy to, ha. Kundi witches ang pinapapatay ng God. Sa naridingan na to create balance in this world, kasi talamak na ang witchcraft dito. Talamak na kasi ang witchcraft dito eh. Utos yun ng God eh. Kasi kawawa ang mabiktima ng mga witches na yun. Piniperwisyo nila, pinahalitan, iba pinapatay pa nila, no? Dahil lang sa kasakiman nila, dahil lang sa inggit nila, dahil lang sa pagiging kahaba nila. Oh. Kung nabaliw sila dahil sa kagawa nila ng witchcraft, dahil sa inggit nila at sa pagiging kahaba nila, na frustrated sila sa pagkainggitira nila, hindi kasalanan ng ibang tao yun. Kasalanan nila yun. Wala silang ibang sisihin doon kung gano'n ang situation nila, kung frustrated sila sa buhay nila dahil sa kagawa nila ng witchcraft. Kasi may epekto talaga yan eh. Minsan bumabalik sa kanila tumatama. Kung gusto nila pabaliwin yung biktima nila, sila mababaliw. Kasi kung may pampabalik o pinapabalik ng God, di ba, sa kanila. So, ayan. Ano pa? Ang mission mo na yan. Oh? Yung magdala ng transformation, love, affection sa mga biktima. Yes, sa mga biktima ng mga witches na yan. Pagbabago sa buhay nila, kasi pagpatay ng mga witches na yan, wala nang nalbahe sa iba, wala nang nanggugulo sa isip nila, wala nang harm, wala nang namimiste, wala nang nagpipirwish, wala nang nabibigay ng sakit, wala nang papakonfuse, wala nang papaklawded sa isip ng iba. Only evil people say na masama ang ganyan, patayin ang mga witches. Sa kampunan ng kadiliman, ng Diablo yung mga witches na yan. Kahit sa Biblia, nakalagay, pinapapatay talaga ni Yahweh ng God ang mga witches. Nagkikare ba si Jesus Christ sa mga witches? Hindi naman. Doon lang kay yun, kay Magdalena. Kasi wala namang pinipirwisyo si Magdalena eh. Yung pukpok na si Magdalena sa Bible. Sarili niya ang sinisira niya, ang niruruin niya. Wala siyang pinipirwisyo. Pero yung mga witches na yan, madami silang pinipirwisyo. Hindi sa kinukusente ko yung yung mga ganong gawain. Kasi may demonyo nga kay Magdalena kung kaya nagkaganon siya na yung pagkatao niya, yung dignity niya, sinira niya. Diba? Kung sino-sino na lang kasi may demonyo sa kanya. Baka kagagawan pa ng witches yon na pinapasukan siya ng demonyo, diba? Yung mga witches na yan, kampo ng kadiliman yan. Kaya pinapapatay ng God yan. Ano pa? At yung kaluluwa nila, alam nyo na kung ano yung parusa. Ayaw ko na lang banggitin kasi ma-hurt lang din yung iba, no? Kaya sabi magbago kung ayaw ninyo mapunta sa impyerno. Pero kung ayaw ninyo magbago, ay buhay na ninyo yun. Kasi ang tao may free will naman, diba? So, anong message ng angels for you? Basta ito,
Yan ang mission niya. At hindi masama yan dahil God ang nagbibigay ng mission dyan. No? Be yourself. Di masama yung kanyang gagawin kasi God ang nagbigay ng mission dyan. Napatay ng mga witches. Kasi witches, kampo ng kadiliman. Sa kadiliman yan. Hindi anak ng God, hindi anak ng mga God yung mga yan. Hindi naman dugo ng God ang tao. Hindi naman niya, laman niya na. Kinrate lang from, from ashes or lupa. Yan. Like animals, na ginawa lang din ng God. It's one of the creations of God. Kaso lang pumanig sila doon, yun ang kanilang gawain, pamistis sa iba, pang-harm. Destructive, harmful, evil, kaya ganun. This situation calls for you, masakit ba yung word yun? Yun kasi ang totoo eh. Hindi naman talaga dugo at laman ng God ang mga tao. Hindi naman talaga tunay na anak ng God ang mga tao. Kasi creation nga lang yung God, yung mga tao ng God. Creation lang yan sila, gawa lang sa lupa yan. Si Jesus Christ talaga yung totoong anak ng God. At yung mga kapatid niya dun sa langit. Ngayon, kung pinapapatay yung mga witches na yan, dito sa may mission na to, napatay ng mga witches, hindi masama yun, no? Dahil God ang nagutos niyan. God ang nabigay ng mission dyan. Dahil talamak na nga, malalakas na mga witchcraft yung ginagawa nila sa mga biktima nila. Talamak na, madami na nga talaga. This situation calls for you to be your authentic self, which is the basis for your personal power. Maging your authentic self, no? Yung situation daw na to ay tinatawag ka to be your authentic self, which is the basis for your personal power. Kagaya sa akin dito, mayroon yung pagkagahama ng mga kapitbahay ko. Ayaw ko naman salita. alam ko naman, halata naman eh. Pero, hindi na ako nagdadakdak, nagdadaldal. Tahimik na lang ako. Bahala ng God. Uli-puli niya yung mga evil na yan. Ay, may naka-assign na, papatay sa mga witches. Ano pa? Tungkol sa mission mo na yan. Para hindi makagawa ng scheme deceit ang mga witches. Para hindi magawa ng scheme at deceit yung mga binili ng God. Yes. Like you. So, yun ang dyan, ang reading ngayon. Yan na po ng energy, no? Sabi ng mga tao nasasabi, no? Tao mismo, na masama daw na patayin ang witches kasi tao din daw sila. Anak ng Diyos. Hindi yan sila anak ng Diyos. Anak ng demonyo ka mo. Hindi yan sila anak ng Diyos. Hindi naman yan sila laman at dugo ng Diyos yung mga tao eh. Paano naging anak ng Diyos? Anak na yan ng demonyo. O kaya ay kampunan ng kadiliman ang tao yun sa mga witches na yan. Ano pa ang darating sa'yo? Guys, upright ba yan? Son of Cups. Yes, ay guys, clarify by the Lover's card. Yung mapapangasawa mo. Wish fulfillment life. Yung
kontento ka, masayang buhay, kasama yung partner mo o maging partner mo, wala pa, no, na magkaanak kayo. There is a union na mangyayari na guided dito, guys, divinely guided, na pagsamahin ko yung dalawa ng tao na yan. At angels ang mag-guide sa inyo. Ang nag-guide, actually ginaguide na ba kayo ngayon ng angels? Ginaguide na kayo ng angels, yes. At dinidepensahan, dinidepensahan pati kayo ng angels. Yan. Malapit na ba to? Nabubuo kayo ng pamilya, na may-unite kayo, o bubuo kayo ng pamilya. Malapit na yan, divine timing. May divine timing kasi yan. Ayan. Sino yung tao na yan na mapapangasawa mo? Knight of Swords, Justice card, balance siya. Fair, justified, and so driven na makamit yung hustisya. Tama ba? So driven na makamit yung hustisya. Dahil may gumagawa yan sa kanya ng injustice o witchcraft. May gumagawa ba sa kanya ng witchcraft? Kaya driven na makamit ang... Yes, may gumagawa kasi sa kanya ng witchcraft. Kaya, so driven siya na makamit ang hustisya. Timing lang yan kasi ikaw yung pupuksa sa mga witches. Ikaw ang papatay sa mga witches. Yung kaluluwa niyan, tatapo na lang yan dun sa impyerno, yung mga witches niya. Sakit ba? Kung witch ka, di ba? Masaktan ka niyan. Pero kung hindi, hindi ka masasaktan. Hindi ka matatakot kung hindi ka witch. At kung nagbago ka na, di ba? Hindi ka matatakot na itapon sa impyerno kung nagbago ka na, na naging mabuting tao ka na, no? Ano pa ang tungkol dito sa tao na to na mapapangasawa mo? Justice yung kanya. Ay guys, nag-introspection ngayon, nag-iisip, parang nag-grounding din with a color block. Ano iniisip niya habang nag-iisip siya? Ang bubuo ng pamilya with you? Oo, ang bubuo ng pamilya with you, yun ang iniisip niya habang nag-introspection. Na mamuhay kayo ng kompleto, na mag-umpisa na kayo magsama, bubuo kayo ng pamilya, ganun. Madami ba ang gustong mapangasawa ka? Hindi na. Mukhang 50-50. 50-50 kasi pahala mo. 50-50. Mga, 50-50, ganun. Hindi ganun karami, no? So, ano pa, kasi iba-iba naman ang type ang tao kasi guys, di ba? Kahit gaano pa ka-attractive yung isang tao, merong tao na hindi siya type. Ganon. Ano yung dreams and wishes mong mag-grant? Yung recover ka na sa heartbreak, yung hindi ka na heartbroken, or else yung magkabalikan ka ng ex mo, pwede din kasi in reverse naman yan. So ano pa ang wish mong mag-grant? Maging stable ka na, secured sa lahat ng area ng buhay mo. Saan ba? Love life? Sa love life, yes. And then, yung makompleto ka na kasi may asawa ka na, may anak, may pamilya, masaya kayo, namuhay ka ng kompleto, prosperous pa yung buhay nyo. Magkita kayo ng person mo. Magkita kayo ng person mo, yun ang wish mo, yun ang gusto mo. So, ayan. Ito na lamang for collective reading, guys.